Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Lord, sa mga kanta natin. Ganun naman dapat eh. No? Every time we wake up, we woke up. No? Lord, I've been thinking about you lately. Thank you for everything that you've done. No? In good times or in bad times, kung ano man ang mga daanan namin, no? In sickness or in health, no? In richer or poorer. No? Tell that, do your part. But, Lord, ito lang ang kasunduan na beyond or above every promises ng mag-asawa. No, kaysa sa mga ipinangako sa atin ng Diyos. Lord, thank you so much for everything that you've done. And for your presence this morning. Let's open our Bible in the book of Kings, 1 Kings. No, madami pa rin ang may ubo, sipon, iba ang tunog ng boses. No, may mga malulutong, mayroong smooth, mayroong maragsa, mayroong all in the same cases. Chapter 21, 1 Kings chapter 21. No, excited na ngayon ang mga nasa Quiapo. No. All year round, no? New Year's resolution. No? Paulit-ulit lang, tradisyon. No? But Lord, thank you. That because every time makita natin yung mga ganyang pangyayari, pasalamat tayo kay Jesus na Lord, thank you na nilabas mo na kami sa ganong tradisyon. Thank you, Jesus. Because si Jesus na rin ang nagsabi, no? You are being destroyed. You are being destroyed because of your tradition. You know? 1 Kings chapter 21, verse 1. And it came to pass after these things that Naboth, i-pronounce natin ng tama kasi English ito. Pag ito Tagalog, sinabot no? Pero English kasi, so sabihin lang natin. That Naboth the Jezreelite had a vineyard which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab, king of Samaria. Shall we pray for a while, Lord? Thank you for everything that you've done, for all the healing, for all the strength, the guidance, protection, for all your provisions. Thank you so much, Lord, sa patuloy na pagpapagaling mo sa aming mga kapatiran na may mga karamdaman. And remember today, Lord Jesus, or bukas, operasyon din ng mister ni Sister Nancy. Be with them, Lord, in the hospital. Lord Jesus, thank you so much for every word that you've given us. You anoint your word, Lord Jesus. We always do this to edify your church, magnify your church. Lord, thank you for all these things, for all the blessing. Lord, for all the good health that you've given us. Lord, be with us. Let your word always, Lord, be an answer to every circumstances that we have. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Yeah. Announcement muna tayo. Again, no, si Sister Lisa Valencia. No, andito siya, umattend siya sa atin ngayon. No, remind lang natin. Hanggang gabi lang naman siya rito and then malilipad na siya ulit. So, hindi naman siya restricted, pero dahan-dahan lang. So, say hi, hello. Pero yung mga, parang kung saan, parang tilibabad agad na miss nyo yung isa't isa. So, kalma lang, no, relax lang. Bawi na lang tayo pagbalik niya na. No, kung sakali magtuloy-tuloy na siya. No, at sa ating mga kapatiran, again, reminders doon sa mga na-restrict nating kapatiran, pati kayo rin na both na-restrict, no, iwasan lang din. No, kasi ang congregation, may instruction na lang muna, refrain lang muna, o alalay lang, o huwag mo nang makipag-usap. So kung kayo parehong restricted, no, hindi rin muna kayo pwedeng mag-usap. No. Kasi baka mamaya isip nyo, ay pwede naman, kita kami sa labas,
ganito, doon na lang kami kasi pareho kami, so pwede na. So, iwasan natin. At ang restriction, mga kapatid, kahit hindi natin yan itanong kung kailan malilift yan sa atin. No, just be faithful. No, just follow the instruction. No, and time will tell. Ang Diyos natin nag-o-observe din. No, at kahit hindi natin yan itanong, no, time at ang Diyos natin, sabi ko nga, nakatingin. No, i-impress naman niya yan sa atin. Oh, pwede na. No, so basta sumunod lang sa instruction. Pag sinabing wag lang muna makipag-usap ganito, so sumunod lang, no, para mapabilis din yung kung gusto nating matanggal kaagad yan. No, so sumunod again sa instruction. No. So again, haba, no? No, marami tayong mga verses, pero uubusin natin ito. So again, sa verse 1, no, ang sitwasyon dito, bago mag-chapter 21, chapter 20, at ang kwento dyan, si King Ahab nakipaglaban. After siya makipaglaban, no, na tinulungan siya ng Diyos, yung mga kalaban niya, naubos na. Saan ka makikita? Isang bakbakan, 100,000 soldiers, patay. No? So, ganun karami. Isang araw lang na bakbakan yun. Ubos lahat. Kaya yung Israel na yan, mula sa panahon nila, no, diyan sa sinasabi sa Revelation, that time will come, yung dugo diyan naabot hanggang sa ng kabayo. Sa panahon nila, grabe, full of blood na yung land of Israel. No. So, pagkatapos niyan, okay ang instruction ng Diyos, ubusin mo lahat, ganito, ganyan. No, tapos naubos lahat, ang tinira niya si Ben-Hadad, no, na pinakahari ng Syria, no, kasi maawain daw yung hari ng Israel. So nagpanggap sila, kaawa-awa, ganito, ganyan, no. So sa lahat ng yon ang hari ang kanyang tinira. No, 'di ba sa labanan ng chess, kahit na dali mo na lahat, kung hindi mo pa nakukorner yung hari, hindi ka pa nananalo. Pero ito si Ahab, ibang klase. Iniwan niya, that is why nagalit ang Diyos dyan sa kanya. O pagdating sa chapter 21, so ito na ang nangyari. It came to pass after these things that Naboth the Jezreelite had a vineyard. Mayroon siyang ubasan, lupa, no, nasa Jezreel. Ang Jezreel, mga kapatid, yan ay isang syudad, no, na may mga, of course, may mga villages. Ang Jezreel ay na-inherit or namana ng mga tribe ng Judah sa panahon ni Joshua. Nung sila ay nakipagbakbakan doon, si Joshua ang nag-divide ng land ng mga Israelites, no, nung nakapasok na sila sa land of promise, land of Canaan. No? So, Naboth means prominence, no, o katanyagan. Hard by the palace of Ahab, king of Samaria. Yung kanyang pwesto na vineyard o ubasan ay malapit mismo sa kung saan nakatira si King Ahab, no? King Ahab. No? So naispatan ni King Ahab ang kanyang lupa. No? Naboth was an innocent man, no, who will suffer, no, in this story. No. Naboth was a small-time property or lot owner. No. Konti lang ang kanyang lupa. No, small time lang. Yun bang may kapiraso ka na lupa. Pero tingnan natin mamaya. No. So siya ang hari, marami na siyang hawak na mga kalupaan. No, siya ang mayor sa kanyang syudad. And Ahab spake unto Naboth, saying, "Give me thy vineyard." No, pinuntahan niya si Naboth at sabi niya, "Ibigay mo na lang sa akin yung ubasan mo, no, that I may have it for a garden of herbs." No, gagawin ko yan siyang mga gulayan, kasi mahilig ako magtanim-tanim, no. So gagawin natin yan, lagyan natin diyan ng mga basil, mga rosemary, mga gawin natin, no, para maganda. Because it is near unto my house. Dahil malapit yan sa aking tirahan.
napakababaw na tao, ano? Lahat pala ng malapit sa'yo, gusto mo angkinin. No? Lahat ng, no? No? Yun lang ang kanyang dahilan. No? Dahil maganda ang lugar mo. May mga ganun tao, yung Clifto ba yun? Kleptomaniac. No? Pag may mga bagay na makita nila, kahit sila fulfilled na, o marami na sila niyan, basta pag kanilang naramdaman na parang maganda talaga, kukunin talaga nila yan. You know? So ito, si Naboth, no, mamaya malalaman natin yan, because it is near unto my house, and I will give thee for it a better vineyard than it. No, so ibigay mo na lang sa akin yan, gagawin kong gulayan o mga herbs yan. Sabi niya, bibigyan na lang kita ng panibagong ubasan, panibagong lupa na mas maganda. Nor if it seem good today, no, o kung ano sa palagay mo ang maganda, I will give thee the worth of it in money. No, so kung palagay mo anong maganda, bilhin ko na lang yan. No, kung magkano ang amount niyan, magkano ang assessed value niyan, magkano ngayon ang presyuhan niyan, so bilhin ko na lang. And Naboth said unto Ahab, the Lord forbid it me. No, wala nang paligoy-ligoy pa, sabi ni Naboth, sa hari, sabi niya, wag sanang akong pahintulutan ng Panginoon that I should give the inheritance of my fathers unto thee. No? No? Sabi niya, wag sana akong payagan ng Panginoon na ang aking inheritance galing pa sa aking ama, kaninunuan, ay ibigay ko sa iyo. The title of our preaching for today, my inheritance is not for sale. No. Praise the Lord. No. My inheritance is not for sale. No. Umpisa natin to, mga kapatid. Sino yung mga anak dito na ngayon pa lang klaro na yung kanilang inheritance? Yes. Wag lang yung inheritance tax, ano? Wag lang yung inheritance na kautangan. No? Wag yung inheritance na puro pasakit. No? Pero kami kasi, ang dami naming mamamana. No? Ultimo paso, wala pang lupa. No? No? Mana, sakit, high blood, diabetes. No, hereditary. No? No? Namana. Oh, namana ko talaga yan sa magulang. May pinirmahan ka ba dyan? No? So, doon sa mga anak na may mamamana, you are so privileged and you are so ninyo, kasi mayroon kayo niyan. At yung mga bagay na yan doon sa mga anak, hindi ninyo yan pinaghirapan, no? Hindi natin yan pinaghirapan. Hindi natin alam kung ano ang kwento ng mga lola, lolo, nanay, tatay natin na pagdating sa atin kung paano nila yan na-achieve. No. No, lalo pa kung sila nag-umpisa na gapang, lalo pa kung sila nag-umpisa na talagang walang-wala. Tapos pagdating sa time natin, andyan na lahat. No, ultimo kutsara, silver spoon, golden spoon, no, kung ano pa man. Kami nga, okay na yung may dahon ng saging. Latag mo lahat dyan. Lahat kayo, upo dyan, kain kayo. No, okay na yan. Pero sa ngayon, kahit mga estudyante, simpleng break time lang, wala nang naisip kung hindi Jollibee, McDonald's, no, Mang Inasal, no, ganun kaagad. No, sa panahon namin, ano pa yan? No, kamote, saging, banana Q, no, lahat ng mayroon. No. Pero ito, mga kapatid, napakaklaro na ang reason ni Naboth, sabi niya, wag sana akong payagan ng Panginoon na ang aking lupang namana, kahit maliit lang yan, ay ibigay ko pa sa iyo. No? Para bang ang dating. No? Ayun talaga, land grabber, mga politiko, basta may kapangyarihan. At pag ang kapangyarihan ginamit sa pang-aabuso, tapos ka talaga. No? So, kasi may rason, mga kapatid, bakit sinabi to ni Naboth kay Ahab na hindi ko pwedeng
ibigay ito dahil hindi lang ganun kasimple na ang lupa kahit ang assessed value niyan 50,000 lang, kahit bilhin mo sa akin ng 1,000,000, hindi ko pa rin yan ibibigay, hindi dahil sa presyo na ibinigay mo, o yung lupa ko, 1,000 square meters lang, tapos papalitan mo ako ng 1 hektarya, which is 10,000 square meters, hindi pa rin ako papayag, not because of the amount, not because of the area, but because of the Word of God. No. Dahil ito, mga kapatid, may pinag-ugatan. Dahil ito may instruction galing sa Diyos na ang aming inheritance, hindi namin pwedeng ibenta o kung kani-kanino paman. No? So yan ang kanyang sagot. Bakit? Tingnan natin mga kapatid sa Exodus chapter 20 verse 17. Daanan natin saglit. Sa 20 ba yan? Hindi. Sa Leviticus chapter 25. Chapter 25, verse 23. Okay. No, ito, napakaklaro ang instruction ng Diyos dito. No, kasi nakita naman natin, God has promised them the promised land. No, pero pagdating nila, ang instruction, sa preaching nga rin ni Brother Wilfred noon dati, no, andyan na yung mga lupa ninyo, pero bago nyo makuha yan, makipaglaban muna kayo, makipagpatayan kayo. Pero yung lupa na yan, pinangako ko, no, na inyo at yon ay inyong mamamana. No? So hindi yan nakuha lang na parang wala, no, by blood, by flesh, lahat, pinaglaban nila yan, paano makuha ang lupa na yan. And then pagdating ni Joshua, dinivide nila yung lupa, at yung lupa na yan, may instruction galing sa Diyos. No, kasi may mga bagay, pag hindi natin pinaghirapan, binigay lang sa atin, nakuha natin, ang daling ibenta, ang daling ipamigay din. No, na parang wala lang, kasi wala namang sentimental value sa atin yan. Hindi natin pinaghirapan, pero kahit yan, simpleng bagay lang. Pero ang pinagdaanan natin mo, bago nakuha yan ay matindi, hindi mo yan basta-basta i-give up. No, so verse 23, the land shall not be sold forever, for the land is mine. No, sapagkat ang lupa ay akin. No, ganda ng panahon nila. No? Nilikha lahat ng Diyos, lupa lahat para pakinabangan natin. Tapos ngayon, bawat lupa may titulo na. No, no, tayo na nagmamay-ari ngayon. The land shall not be sold forever, for the land is mine. No, ang lupa ay hindi nararapat na ibenta forever, magpakailan pa man, dahil sabi niya, ang lupa ay akin. No, totoo naman. For you are strangers and sojourners with me. No, kayo ay mga manlalakbay, sojourners. No, kasama niyo ako. And in the land of your possession, you shall grant a redemption for the land. That is why may mga, tawag dito, may mga year of the Jubilee, na isang land, na ibenta mo yung mga lupa na yan, after 7 years, no, i-redeem kung sino yung nearest na kinsman o kamag-anak, na wala na yung mga kapatid, ganyan. Lahat pwedeng ibalik sa iyo pagkatapos niyan. You know, a redemption for the land. Ibig sabihin, matutubos. If thy brother be waxen poor, and not sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold. And if a man have none to redeem it, and himself be able to redeem it, then let him count the years on the sale thereof, and restore the overplus of the man unto the man to whom he sold it, that he may return unto his possession. No, so klaro mga kapatid na si Naboth ay kanyang pinapanindigan, no, yung prinsipyo na hindi dapat ibenta yung lupa. No, kahit dahil yan ay aking namana. No, ang problema, kagaya nun, pinaghirapan ng mga ninunuan, no, ng mga panahon na yon, kung sila masipag, kanya-kanyang linis sila ng mga bukirin, mga bukid. No, pag nalinis nila niyan, no, okay na. O, basta lahat ng makita mo dyan, akin yan. Lahat ng abot ng pananaw mo, akin yan.
May mga ganyan. Hanggat sa time dumating si Marcos, yan, may mga na-carp na, Comprehensive Agrarian Reform Program, okay, hanggang 5 hectares ka na lang, ganito, na-carp. Oh. No, so, ganon ang nangyari. No, kaya hindi ito basta-basta mga kapatid na tinayuan lang ni Naboth na okay. No, sige, magkano ba ang gusto mo? No, a man of principle. No, yung taong may prinsipyo sa buhay. No. So, verse 4, and Ahab came into his house heavy and displeased because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him. For he said, I will not give thee the inheritance of my fathers. And he laid him down upon his bed and turned away his face and would eat no bread. What a spoiled brat. No, napaka-selfish, napaka-low self-esteem na klase ng tao. Nung narinig niya ang sinabi ni Naboth, okay, hindi mo yan pwedeng bilhin sa akin o ano paman. Umuwi na si Ahab at sa kanyang pag-uwi, kitang-kita sa kanyang mukha, malungkot, desperado. At ano ang kanyang ginawa? Humiga sa kanyang kama, tumapa, nakaganon siya doon, at ayaw kumain. Nagtatantrums. Talagang ano ang kanyang kalagayan? Hari na siya. He was a king. Naboth was a spoiled brat, spoiled kid, spoiled man, spoiled husband. Spoiled lahat. Pag may bagay na hindi niya nakuha, magtatampo. Mag-aamok, magsiself-pity. A man of very low self-esteem. Dito sa kwento, mga kapatid, marami talaga tayong mamuni-muni at mapag-aralan. Ako ba yan? O baka may ganun kaming karakter, ganito kami. Pwede natin pag-aralan to eh. Yan si Ahab. Tingnan natin mga kapatid, inisa-isa natin ito sa 1 Kings chapter 16. 1 Kings chapter 16, verse 29. Para klaro sa atin, bago tayo dumiretso. Chapter 16, verse 29. Ahab was a king of Israel, northern kingdom this time, and their capital was Samaria. And in the 38th year of Asa, king of Judah, began Ahab the son of Omri to reign over Israel, and Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria 22 years. Kasi divided kingdom na ito, Israel, northern kingdom, capital Samaria. Southern kingdom, anong capital? May red copy. 50 na pala yung red copy natin ngayon. Southern kingdom, capital, Judah, Israel, Jerusalem. And Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Tatay niya si Omri nung pumalit si Ahab sa northern kingdom, which is Israel. Ang daming hari dyan, ni isa walang good king. Lahat bad. Mabuti pa sa southern kingdom, siguro 8 yata ang good king doon. And it came to pass, sabi dito, in the sight of the Lord above all that were before him. Walang sinabi ang kanyang mga nauna sa kanya ng mga hari pagdating sa paggawa ng wickedness o mga kasalanan. Walang sinabi sa record niya. And it came to pass, as if it had been a lighting for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took to wife Jezebel, Jezebel, the daughter of Etbaal, king of Zidonians, and went and served Baal or Baal and worship him. So ang kanyang asawa, hindi Israelite. Ito ay Sidonian, may sariling Diyos-Diyusan, anak ng hari, may sariling worship God. Doon nagwo-worship ang kanyang asawa.
No, parang wala na sa kanila. Na ang instruction ng Diyos sa umpisa pa lamang, wag na wag niyong gagawin yan. Dahil pag nangyari yan, na malalayo ang heart nyo sa akin, kukuha kayo ng mga Moabites, mga Sidonia na ito. So ano ang nangyari? Dahil sa time ni Jeroboam, ang umpisa, gumawa din siya kung ano ang mayroon sa Southern Kingdom na talagang kung sino ang Diyos nila, parang kinopya ni Jeroboam at yun, o dito kayo mag-serve. Huwag na kayong pumunta sa Judah dahil dito sa lugar natin, mayroon na rin sa Israel Northern Kingdom. So that is why dala-dala na ito na ang mali, nagiging tama na at kumuha siya ng mapapangasawa na hindi Israelite woman, kung hindi galing sa ibang tribo, ibang kalahi, no, na naglilingkod sa ibang Diyos-Diyusan. Makikita natin mamaya kung ano ang effect nito, mga kapatid. And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. So mayroon na rin siyang mga altar para sa Diyos-Diyusan ni Jezebel. And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. Antindi, ano? Pero grabe ang Diyos, ano? Pasaway ka, sasakit ang ulo ko sa'yo, ngayon palang patayin na kita. No? Pero hindi ganun ang Diyos eh. Umabot pa siya ng 22 years of service sa kanyang pagiging hari, mga kapatid. No? So, ganon ang kanyang record dito. Sa verse 5, that is why, ano ito eh, no? Sabi nga, masarap daw ay magkaroon ng asawa. No? Pag nag-match kayo, okay kayo sa lahat. Pero pag hindi kayo nag-match and equally, yan, saka mo sabihin kung okay magkaroon ng asawa. Ano? Totoo yan. No? Sa may mga asawa, alam na alam nila yan. No, kasi pag nagkataon, hindi kayo match, ganito ang mangyayari dito kay Jezebel and Ahab, ay tapos na. No? Verse 5, nakita natin kung anong karakter ni Jezebel. But Jezebel, his wife, came to him and said unto him, why is thy spirit so sad, no, that thou eatest no bread? So habang ang tao pa naman, no, ito nagtatantram si Ahab, no, papapansin. Yung taong kulang sa pansin, magpapapansin talaga yan. No? Itong mga kapatid, yung mga kabataan natin, no, the wonder of it all. No? 1, 2, hanggang imaginein, galing yan sa nanay. Yung bata. Pagdating ng 1, 2, 3, 4, no? Tayo na magulang, pag hindi natin napag-aralan yung anak natin, galing yan sa atin, walang kamuang-muang. Pagdating ng 2, 3, 4, 5, ikaw na ngayon ang paiikutin yan. No. Totoo. No. Pag hindi natin napag-aralan yan, maya-maya, ikaw na ang paiikutin ng anak natin dahil alam niya na pagdating ito, si nanay, magtatantrams lang ako, may bagay ako na gusto ko yung cellphone, gusto ko yung candy, gusto ko yung ganito. No? So ano ang gagawin ngayon ng anak? Alam ko na paano diskartihan si nanay, si tatay, na hindi sila makahindi, magtatantrams lang ako, especially pagdating sa mall, ang gagawin ng bata, maglumpasay doon. Ang nanay naman ngayon, ay anak, no, my sweetheart, my love, no, ano, anak, no, may apple of my eye, ano ba ang gusto mo? Sabi naman ngayon ng bata, nay, okay na. No, nay, doon tayo sa ano. So ikaw naman ngayon, ikaw na ngayon ang pinapaikot ng bata. 4 or 5, 3, imaginein mo, ikaw nang pinapaikot, samantalang galing yan sa'yo. No, galing yan sa atin. No, ganun katindi ang mga kabataan. At pag yan, hindi na ayos, hanggat sa lumaki, kung ano yung kaugalian na yun, akala nung bata, tama yun. No? Kaya paglaki niya, hindi, ganito ako eh. Wala namang nagsabi sa akin, walang nagganito, walang nagkorek, wala kahit ano. So akala ko okay to. Kaya paglaki niya na, nadala niya na sa opisina, sa trabaho, sa eskwelahan, pag nagkaroon pa ng asawa, dala niya rin. No, ganito ang mangyayari. No? Very much si Jezebel tsaka si Ahab. No?
Sabi nga nila, pag nag-aaral ka ng engineering, 5 years. Pag nag-aaral ka ng architecture, 5 years. Pag nag-aaral ka ng teacher, ilang taon? 4? No? Pag doktor, 10 taon ba, Sister Neng? 12 years. No? No? Ganon kahaba, dentistry, ilan? 6 years? No? 7 years, ganyan. No? Pero ang sabi nila, sa pag-aasawa, hindi pinag-aralan. No? Diretsuhan, no? Drive test agad. No? Hindi, totoo. No? Lahat daw pinag-aaralan, pero biglang mag-aasawa dahil nakita, nagandahan, nagwapuhan lang, 1 month, 2 months, ganito pa lang, nagkita lang kayo dyan sa cellphone, sa text. Nung nagkita kayo, yan, nagmahala na. Ano ang nangyari? Lahat, no? Engineering, mastery, lahat. Pero pagdating sa pag-aasawa, yun, sabog. No. No. Hindi natin alam kung anong pwedeng influence na pwedeng ibigay. No. And what happened to Jezebel and Ahab, ito mga kapatid, habang nakalumpasay, Ahab was a spoiled husband. Ganun ang nangyayari. Pag ang mister, hindi ganun ka-decisive, hindi ganun katibay, ang misis napipilitan maging matibay. No? Kasi wala eh. No? Walang nangyayari. So anong mangyayari? Magiging matibay itong babae sa paningin tuloy ng iba, talagang under desire ka. No? No, kasi yung babae kailangan para may ma-accomplish. So ang nangyayari, ito, si Ahab was a spoiled brat. No, hindi, dapat mapansin ako ni Jezebel, talagang ganun, hindi ako kakain, wag muna. No? Imagine, he was a king. No? May katungkulan. Nakita naman ng kanyang misis na si Jezebel. At nung nakita, Ahab, anong problema? Bakit malungkot ka? No, bakit ganyan ka? No, ganon ang kanilang tratuhan. No, pa-sweet-sweet na hindi na tama. No, nagkakaramaal ng buhay, sweet-sweet pa rin. No, no yung bang, disgrasya na yung buhay, no, basta ang sweetness andun pa rin. No. Sabi niya, bakit hindi ka kumain? Verse 6, and he said unto her, because I spake unto Naboth the Jezreelite, and said unto him, give me thy vineyard for money, or else if it please thee, I will give thee another vineyard for it. And he answered, I will not give thee my vineyard. No. Sabi niya, kasi gusto ko sana, sweetheart, gusto ko sana talaga yung lupa ni Naboth, pero sabi niya, ayaw na daw ibigay kasi namana niya lang yun, kapirasong lupa. No? No? Imagine kung anong klaseng relasyon mayroon si Jezebel and Ahab bilang mag-asawa. No? No? Isang solsol, isang mahina ang utak, isang spoiled, very destructive. No, yung kanilang klaseng relasyon, pero hindi nila makita yon. No, verse 7, and Jezebel his wife said unto him, dost thou now govern the kingdom of Israel? No. Remember, iba ang thinking ni Jezebel. No. No. Si Ahab mahina, pero kaya niyang i-drive, kaya niyang manipulahin si Ahab, no, kung ano ang dapat gawin. Sabi niya, hindi ba ikaw na ngayon ang nagro-rule, no, sa Israel? No, ikaw na ang hari dyan. Problema pa ba yan? Grabe, ano? Grabe na thinking. No, politiko talaga. Sabi niya, simple lang yan. Anong problema? Kapirasong lupa, sige. Mamaya papuntahan natin, takutin. Ganun ang gawain ng mga land grabber. Puntahan natin. Okay, ganito, ganyan, magkano? Pag hindi pumayag, nag-usap na tayo, hindi ka pumayag, okay. Mamaya pagbalik namin dyan, may pananakot na yan. Hanggat sa ipatumba ka na. No, dahil hindi ka pumayag sa kanilang gusto. No? So sabi ni Jezebel, sabi niya, hindi mo alam ang posisyon mo. Ano? Ikaw nang hari dyan, kaya mo nang gawin ang lahat. Anong klaseng utak? Very devilish, very demonic na klase ng kaisipan. No?
Pag ang tao nabigyan ng katungkulan, ng kapangyarihan, kita naman natin sa gobyerno natin. No? Naging barangay kapitan. Ngayon, ang tawag na nila, barangay kupitan na. No? Nangungupit na eh. No? Yung tanod, parang sino na siya. No? Nabigyan lang ng kunting kapangyarihan, kunting authority. Kaya ng sagasaan ng lahat for the sake na makuha ang gusto. No? Very destructive. No? Lord, gusto kong sumikat, gusto ko ng kapangyarihan. No? Pero pag ang kapangyarihan na yan, hindi nahawakan ng gusto, at ito, very low self-esteem, mahina ang pagkilala sa sarili, maraming gustong kunin na hindi naman kanya, ano ang mangyayari? No? Sakuna ang mangyayari sa isang lugar. No? Verse 8, no? So, and eat bread and let thine heart be merry. No, sabi niya, bumangon ka dyan, kanina ka pa dyan. No, kumain ka ng tinapay at ikaw ay magpakasaya o maging masaya ka, I will give thee the vineyard of Naboth the Jezreelite. No, may bangon ka dyan, bangon! No, para kang bata dyan, bangon! No. No, so, sabi naman ni Ahab, no, bangon dyan kasi ibibigay ko siya ang lupa ni Naboth, yun lang pala. No, napakaliit na bagay. No, bangon. No? Napakaliit na bagay. No. So, she wrote letters in Ahab's name. No. Remember this question or ang kwento na ito mga kapatid. No, naalala natin, Naboth was an innocent man. No, maganda ang takbo ng kanyang pamumuhay, walang gulo. Yung bang relax ka lang eh. Masaya ka doon sa lupa na sinasaka mo dahil maliit lang. No, sa mga magulang natin na sanay sa probinsya, mapa-stay mo yan dito sa Manila, 1, 2, 3 weeks, okay na yan. Pero hindi yan mabubuhay dito forever. Babalik yan sa probinsya. Kahit sa US mo padalhin, babalik pa rin yan. Dahil yun na ang buhay niya sa bukid na pag-umaga, may balde, kung anong ginagawa doon. No? So si Naboth, masaya na siya doon. Habang ginagawa niya yan, at biglang may dumating na isang powerful man, powerful na walang tawag dito, walang puso, sakim, na klase ng tao, spoiled brat, na klase ng tao. No? So ano ang nangyari rito? Remember, kapiraso lang na lupa mayroon siya. Si David, ganun din ang ginawa. No? Anong ginawa niya kay Uriah? No? Pinapatay niya rin. No? Dahil sa gusto niyang makuha si Bathsheba, no? Grabe, no? Yung pagiging sakim, pagiging mapag-imbot, yung covet, no? No? Yung covet, pag-iimbot, no? No? Yung pagiging sakim, no? Sa kagustuhan na mayroong puso na ganyan, hindi, gusto ko talaga, no? Gusto kong i-covet yan, gusto kong kunin yung bagay na yan, na hindi naman kanya yung nagde-desire ka ng bagay na gusto mong makuha, pero hindi sa'yo. So dahil adik ka na sa bagay na yun, anong gagawin mo? Lahat ng paraan gagawin mo, kahit mali, kahit makasalanan na, sa harapan ng Diyos, gagawin mo pa rin para makuha lang ang bagay na yun. So anong ginawa ni David? Similarity. No, gusto ko talaga yan si Bathsheba. No, so anong gagawin natin? Si Uriah, yun lang ang nag-iisang mayroon si Bathsheba. No, just like Naboth. No, kaya kailangan pa ng propeta, si Prophet Nathan. Sabi niya, David, no, hindi mo ba alam, ganito, mayroon dalawang tao, mayaman, mahirap. No, yung isang mahirap, bumili lang siya ng isang tupang babae na kanyang inaalagaan, kasama niya sa pagkain, ginawa niyang pet. No, tapos kasama niya sa pagtulog, no, parang baby na ang turing niya dyan. Tapos yung mayaman, dumating yung kanyang kaibigan. Ano ang ginawa niya? Sa dami ng kanyang mga kahayupan dyan, ang kanyang ginawa, yung pag-aari nung isa, yung pa ang kanyang kinuha at pinakain doon sa kanyang kaibigan. Sabi ni David, patayin yung tao na gumawa niyan. Sabi ni Nathan, ikaw yun? No, walang harap-harapan. Sabi niya, ikaw yun. No. Dahil, sabi ni David, kailangang palitan niya yun ng times 4. Kasi stealing, pag nanakaw, dapat 4 na beses. Anong ginawa ni David? Dahil namatay si Uriah sa kamay niya, ano ang nangyari? 4 na anak niya ang pinalit. Si Absalom, si Amnon, basta 4.
No, yung unang anak niya kay Bathsheba. No, 4 yung pinalit na buhay ni David. So this time, mga kapatid, dahil sa kaisipan, gusto ko yung bagay na yan. No? No, grabe, no? Mayroon siyang desire. Yung krimen pa naman, ganun, Brother Ed, no? May desire, may object, may opportunity. So pwede mo nang gamitin lahat yan. May kapangyarihan, kaya niyang gawin kung ano ang kanyang gusto. No? Kapirasong lupa ni Naboth, bilang hari, ang laki na ng kanyang lupain. No? Ang tao, unsatisfied palagi. No? Ang tao, hindi makontento. No? No? Bibiruan niya kami. Mag-ipon tayo mag-ipon tayo para makabili tayo ng iPhone. No? Tapos, bawat gamit natin, gano'n natin. Tapos, papakita mo lagi na gano'n. Para ano? No? Yung bang punto, bili kang kotse. Pag bili mong kotse, tapos lahat na lang ng picture mo dyan, makikita, nasa kotse ka, nagdadrive, nagaganito. Para ano? No. No. For what purpose? No, to cater our lust of the flesh. Lust of the eyes, yung kayabangan natin, para i-cater lang yung mga bagay na yan. No, lahat gusto nating ipakita. Pero after that, mga kapatid, pag nakuha na natin yan, we can feel it, walang satisfaction. Why? Anong gusto natin mangyari? Naghahangad tayo ulit ng panibagong, hindi, mas gusto ko yung mas high-end palalo. Ganun tayo. Walang satisfaction. No? Ganun ang... So she wrote letters in Ahab's name and sealed them with his seal and sent the letters unto the elders and to the nobles that were in his city, dwelling with Naboth. Magaling, crafty, tama ba yun? Crafty women. No, yung babae na ito, sabi niya, hindi problema yan. No, akin na yung seal mo. Yung seal nila nung time na yun, mga kapatid, yung mga nakapanood ng Korean movies, mga hari dyan, di ba, mayroon silang parang ring, tapos no, naka-engrave yung kanilang ano doon, tapos may ink, gaganon sila sa ink, tapos itatatak nila doon. No, hindi pa uso ang signature nung time na yon. Yung kanila mga signature ring, no, yung mga silyo na yon, itatatak nila doon, no, para patunay na sila galing sa kanila yung letter, sila lang ang mayroon yan. Yun yung mga silyo. Sa panahon natin ngayon, puro permahan na. No, so that's why maraming mga fraud, maraming mga ano, kasi pag yung may mga golden finger, kayang-kayang gayahin yung stroke ng mga sulat. Pero during their time, kung ano ang silyo mo, sa'yo lang talaga yan. May square, may triangle, may circle. Depende sa kung anong design ang gusto mo. So, ang sabi ni Jezebel, akong bahala dyan, gawa tayo ng sulat. No? No, para makuha natin yung lupa ni Naboth. Anong ginawa ni David? No. Sabi niya kay Joab, sabi niya, sulat ako, Joab, no. Ipadala mo si Uriah doon sa pinakabakbakan, ipadala mo sa harapan para pagdating doon, no, matindi, tatamaan siya ng mga archers doon, ng mga nagpapana. Pag siya tinamaan doon, mamamatay siya by what? By letter. No? Sulat din. No? Si Jezebel, ganun din. No? Isulat mo dyan, ganito, ganyan. So ito, makikita natin, the same. No? Parang si David, ganun din. Sinulat sa mga elders, sinulat sa mga nobles, mga kilala, mga maginoo sa lugar kung saan nakatira si Naboth. And she wrote in the letters saying, proclaim a fast. Hypocrite, ano? No? Talaga namang, no? No, grabe ang ganitong klaseng karakter. No. Jezebel, hindi niya kinikilala ang Diyos ng Israel. No, he was a strong woman than Ahab. No, kaya niyang manipulahin si Ahab. No. She wrote letters saying, proclaim a fast and set Naboth on high among the people. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi niya, okay, no, andyan na yung sulat sa inyo, mag-proclaim kayo ng fasting dyan, pagkatapos niyan, okay, dalhin sa trial court si Naboth, no, dahil mayroon siyang ginawa. No, grabe, ano? Very crafty. No, para mga politiko, may lupa na gusto. No, sila, Sister Ezra, may hasyenda pa yan sa ano.
May hacienda pa yan sa Negros. No? Hacienda Gayares. No? Yun nga lang, hanggang history na lang yun. No? Dati yun, no, yung mga kanino-nunuan, no? Masipag, no? Pinasukan ng politiko, pagpasok ng politiko, no? Tinakot yung lolo mo, dahil sa uneducated yung lolo mo na masipag lang. So pagdating niya, dahil may letter na, may papel na, o tingnan mo, sa'yo ba yung lupa? Hindi, tingnan mo, amin yan. No? May malay ng mga tao nung time na yon na may titulo-titulo pala. Magulat ka na lang, hindi, amin na yan kasi may titulo na. No, kawawa yung mga tao nung time na yon. No, because of injustice. Because talagang may mga taong ganun Yung talagang pagdating sa yung kalukuhan, no, mabilis makaisip, mabilis makagawa ng paraan na lalo na sa pag-amoy ng pera. No, talagang amoy na amoy yung pera. Ay ito, may pera to, ang bango. No, talagang alam na alam kung paano kunin doon sa tao. Kawawa naman yung tao. No, pinaghirapan ng tao na wala lang. No, verse 10, and he said, 2 men, sons of Belial, before him to bear witness against him, saying, Thou didst blaspheme God and the king, and then carry him out and stone him that he may die. No. No. Kumuha siya ng dalawang witness, sons of Belial. Sons of Belial will the sons of wickedness, or sometimes called the son of Satan. No. No. Mga galamay ito ni Jezebel. No. Anong ginawa ni Jezebel? Siya rin yung nag-compete doon kay Elijah sa Mount Carmel. No, yung 850 na anong tawag doon? False prophets. 850. Si Jezebel din 'yon. Siya rin yung nagpapatay ng mga propeta sa time ni Obadiah, no, diyan kasama nila. Siya rin ang nagpapatay. Ang dami niyang pinagpapatay, nagtago rin si Elijah dahil sa kanya ganon katindi si Jezebel. No? Magaling sa kalokohan to si Jezebel. No? Sabi niya, mayroon lang 2 or 3 witness, so kailangan lang 2 witness. Okay na tayo dyan. No? Tapos ganito ang mangyayari, akusahan natin siya, injustice, na siya nag-blaspheme sa Diyos at nag-blaspheme sa King. No? Ganon ang kanyang plano. And the men of his city, but before that, mga kapatid, tingnan muna natin sa Exodus chapter 20, verse 16. Exodus chapter 20, verse 16. No. Exodus. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Verse 17, Brother Roman. No. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his man servant, nor his maid servant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is in thy neighbors. Napakaklaro ng utos ng Diyos sa kanila, mga kapatid. No, pag hindi sa'yo, huwag mong pakialaman. Pag hindi sa'yo, huwag mong kunin. Brother, magkano lang naman to? Hindi sa'yo yan. Huwag mong kunin. Brother, ganito No, wag. Pag hindi sa'yo, pag yan sa neighbor, kapitbahay mo, o kanino pa man, sabi niya, huwag mong pakialaman. Dahil pag ginawa mo yan, no, nag-iimbot ka. No, yung nagnanakaw ka, kinukuha mo yung bagay na hindi sa'yo. No. So anong nangyari? Carried him out and stoned him that he may die. No, para sa siya ay mamatay. And the men of his city, even the elders and the nobles, sa verse 11, who were the inhabitants in his city, did as Jezebel had sent unto them, and as it was written in the letters she had sent unto them. Sa verse 12, they proclaimed a fast and set Naboth on high among the people. Ibig sabihin, mga kapatid, nagkaroon siya ng term nila yun, parang muro-muro na trial. Yung na-frame up, no, na pinagkaisahan. No, dahil ikaw, nag-blaspheme sa Diyos at sa hari, nagsabi ka ng hindi maganda, mayroong din false witness. Grabe katindi yung ganitong klaseng si Jezebel. Para lang makuha yung lupa, no, nakapirasong lupa na kung saan masaya na sana yung tao dyan,
And there came in 2 men, children of Belial, and sat before him, and the men of Belial witnessed against him, even against Naboth in the presence of the people, saying, Naboth did blaspheme God and the king. So, kunyari may trial, okay, anong nangyari? Yan, nagblaspheme siya sa Diyos at sa hari. Then they carried him forth out of the city and stoned him with stones that he died. No? So namatay si Naboth, stoned to death. No. Then they sent to Jezebel saying, Naboth is stoned and is dead. No. Binato na si Naboth at siya ay namatay. Verse 15, and it came to pass when Jezebel heard that Naboth was stoned and was dead, that Jezebel said to Ahab, Arise, take possessions of the vineyard of Naboth, the Jezreelite, which he refused to give thee for money, for Naboth is not alive but dead. Nung narinig niya na namatay na si Naboth, sabi niya kay Ahab, bangon ka na dyan. Solve na yung problema mo. No? Dahil mahal kita, yung lupa sa iyo na. Galing, ano? Talagang, ano? No? At para bang walang Diyos na nakatingin. No? No, para bang kaya nating gawin ang lahat. No? Kung anong gusto mo, makapangyarihan tayo. No, kaya nating gawin ang lahat. Walang pipigil sa atin. No, kagaya ni Naboth, pinapatay ni Jezebel, stoned to death. No, dahil nagtanggi siya, no, nabayaran natin. No. So anong ginawa ni Ahab? And it came to pass when Ahab heard that Naboth was dead, that Ahab rose up to go down to the vineyard of Naboth, the Jezreelite, to take possession of it. No. Walang konsensya, walang puso. No. No. Siya na ang gumawa ng paraan para mapatay yung tao. Pero nung narinig niya, no, saan ka nakakita? Ito lang yung taong masaya. Ay, patay na siya, sige. No. Parang si David. No. Patay na si Uriah. Oh, patay na. Yes, makukuha ko na si Bathsheba. No? Walang ano, no? Okay ang krimen. Parang walang Diyos na nakatingin. No? Malinis ang krimen. There is no such thing as perfect crime. No, talagang may ebidensya. Why? Dahil may Diyos tayo na nakatingin, mga kapatid. No, at yan ay klaro. No, and it came to pass, sa verse 17, and the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, ito na, with all excitement ni Ahab, na makukuha niya na yung lupa, dahil akala niya magiging masaya siya doon pag nakuha niya na yung lupa. Ganun pa naman. May mga bagay minsan na talagang hinahangad natin, na pag nakuha mo naman, wala naman palang lasa. No? Pag nakuha mo, wala naman palang kadating-dating. You know? The Tishbite saying, Arise, go down to meet Ahab, king of Israel, which is in Samaria. Grabe ang Diyos, ano? Gawin mo lahat ang gusto mo. No, hindi kita pipigilan kung ano ang nilalaman ng puso mo. Okay, gawin mo lahat. But after this, I will deal with you. No, saka na kita haharapin. Grabe ang Diyos. No. Arise, go down to meet Ahab, king of Israel, which is in Samaria. Behold, he is in the vineyard of Naboth. No, andun siya, nagtatanim na ng mga herbs, no, sa lupa ni Naboth, whither he is gone down to possess it. And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the Lord, hast thou killed and also taken possessions? Sabi niya, ikaw ay pumatay at kumuha ng property na hindi sa iyo. And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the Lord, in the place where dogs lick the blood of Naboth, no, kung saan ang lugar na ito, kung saan ay dinilaan ba yun? Lick. No, ng dugo ni Naboth, shall dogs lick the blood, or your blood, even thine. And Ahab said to Elijah, Hast thou found me, O mine enemy? Grabe. Sabi niya, dito mo ako natagpuan, aking kalaban. Kasi turing niya sa matinong propeta, kalaban niya. Dahil every time may ipaprophesy, laging hindi according sa gustong mangyari ni Ahab. Why? He was a wicked king. No. Hindi agree ang Diyos doon sa kanyang mga ginagawa. And he answered, I have found thee because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the Lord. Sabi, grabe, binili mo. No?
para ikaw ay makagawa ng mga masasamang bagay sa harapan ng Panginoon. Behold, I will bring evil upon thee and take away thy posterity and will cut off from Ahab him that pisseth against the wall and him that is shut up and left in Israel. No, sabi niya, uubusin ko yan, ikaw, lahat ng mayroon ka, lahat ng mga kamag-anak mo, lahat ng mga anak mo, uubusin ko yan. No, walang matitira dito sa Israel. And will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin. And of Jezebel also spake the Lord, saying, the dogs shall eat Jezebel by the wall of Jezreel. You know, grabe ang Diyos, ano? Para bang akala ng mga tao na may kapangyarihan, may influence, magagawa nila lahat, parang ang dating sa kanila, oh, wala kaming judgment. No, kaya naming lusutan ang lahat. No, antay-antay ka lang. Pag ang Diyos gumawa na ng desisyon, no, talagang tapos ka. So ang sabi niya kay Jezebel, the dog shall eat Jezebel by the wall of Jezreel. No, sabi niya kung saan nakatira, sinabot sa lugar na yon, si Jezreel or si Jezebel, doon lalapain ng aso. No? Him that died of Ahab in the city, the dog shall eat. No, lahat, no, yung mamamatay kasama ni Ahab ay kakainin ng aso. And him that died in the field shall the fowls of the air eat. No? Yung sa field ay kakainin din ng mga vultures. But there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife stirred up. No, remember mga kapatid, no, imagine, no, sa mag-asawa, kung may ganito kang klaseng partner, no, mabuti sana kung ikaw nanghihina, no, parang, anong problema mo? Ayoko nang pumunta sa church. No, mabuti kung ang asawa mo sabihin sa'yo, tayo! Magbihis ka! Punta ka sa church! Ha? No, no. No, tayo, wag kang pa, ganyan-ganyan dyan. Hindi, masama kasi ang loob ko eh. Sinabihan ako ng ganito, ayaw ko nang pumunta. Grabe naman sila dyan. Eh kung ikaw na asawa, wag mong sasabihan, sige, wag na tayong pumunta. No, 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 no. Sino ba yung nagsabi sa'yo, paglabas niya ng gate, barilin natin mamaya? No, no, no. Tapos ka, pag ganun, ang mindset, no, nang nakuha mong partner, patay ka. No. Pero pagdating sa church, mga kapatid, no, pag gumanon ganyan ang partner mo, sipain mo, pabangunin mo. Bangon ka dyan. Anong matamlay-tamlay? Punta tayo sa church. No, matutuluyan ka dyan pag nandiyan ka. No, gumawa ka ng paraan. No, wag ka dyan. No, no. Wag pasundan yung, hindi kasi ganito eh. Hindi, bangon. No, ginagawa mo dyan. Hindi yan makakatulong sa'yo. Punta tayo sa church. Dahil pagdating doon, kung ano man yung hinahangad mo na mali, mawawala yan. May word of God, makakarinig tayo ulit. No, kung ano ang prinsipyo, mangyayari yan. No, no. Ganon na nga ang pakiramdam ni Ahab, sinulsulan pa. No, anong kailangan mo? Sige, ganito. O sino yon? Sige, patayin natin. No, no, no. Ay, hindi problema yan. Yun lang, kapirasong lupa, hindi mo makuha. Ano, insulto naman yan sa kapangyarihan mo. Ikaw na yung hari dito, hindi mo kayang gawa ng paraan para makuha. No? Sige mamaya, patayin natin. No? No? Ganon. No? Kaya masaya pag may mister ka. May mister, may asawa ka. Pag ang thinking, nililift up ka at yun sa tama, masaya kayo pareho. Pero pag nagkataon na nagkaroon ka ng partner na talaga namang lahat ng naiisip, ayaw sa positive, lahat gusto negative, lahat gusto ganito, may sariling prinsipyo, may sariling kaisipan, pagdating sa Word of God, laging may reklamo, tapos ka. No. 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 Ganon ang mangyayari. No. Every day, you will have problems. Every day, hindi kayo magkakasundo. At saan kanya dadalhin? Dadalhin kanya sa impyerno. No. Ganon ang mangyayari. No. So biglang nag-intervene na ang Diyos, mga kapatid, sa verse 26, and he did very abominably in following idols according to all things as did the Amorites whom the Lord cast out before the children of Israel. And it came to pass when Ahab heard these words that he rent his clothes, and wala kasing prinsipyo tong tao na to eh. No, walang paninindigan, yung hindi makatayo ng sarili niya.
kailangan mayroong mag-decide lagi na tao para sa kanya. No? Pag gano'n ang natagpuan mo, tapos ka. No? Yung hindi makadecide, walang desisyon, walang ganito, tapos ka pag gano'n ang mangyari. No? Sa umpisa, okay pa lang yan. Sweetheart, anong kakainin natin? Anong lulutuin mo? Ganito, halimbawa, lahat. No, time will come. No, pati ba yan? No? Sweetheart, maglalaba ba ako? No, lahat itatanong pa, sweetheart, anong gusto? Ay, tapos ka dyan. No. Walang progress, walang mangyayari, ay talagang iinit lang ang ulo mo pag gano'n ang mangyayari. No. Pero sweetheart pa rin. No. Walang prinsipyo, walang paninindigan, hindi makatayo. And it came to pass when Ahab heard these words, that he rent his clothes, nung narinig niya ang judgment ng Diyos sa kanilang pamilya, siya ay nalungkot, yung kanyang damit, ganun naman yun eh. Pagsisisi, rent his clothes and put sackcloth upon his flesh. Naglagay din siya ng mga sako dyan sa kanyang katawan and fasted and lay in sackcloth and went softly. No. So, siya ay, sabi niya, ay ganun ba? Nagkamali pala ako. No, sa ginawa ko, pagpatay kay Naboth, no, conspiracy, no, ganun ang nangyari. So nalungkot siya, kaya ganito ang kanyang ginawa. But again, mga kapatid, ito talaga ang isa sa karakter ng Diyos natin. No. God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Kahit gaano kalaki ang kasalanan, basta ang tao handa magsisi, nakarinig ng Word of God, ay mali pala ako. Sige, I will humble down before God. No, kahit sa palagay ko, parang wala naman akong nagawang mali, but still I will humble before God. No, Lord, patawarin mo ako. No, kasi anong ginawa? And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite saying, no, seest thou how Ahab humbled himself before me? Grabe ang Diyos, ano? Grabe ang galit niya sa kay Ahab, no, dahil sa ginawa na krimen ni Ahab. Pero nung nakita niya na si Ahab nagsisi, Lord, thank you for your mercy, for your grace. No? Ang bilis ng shifting ng emosyon ng Diyos, nasabi niya kay Elijah, Ahab, Elijah, tingnan mo. No, tingnan mo. No? No? Nakarealize si Ahab, nag-humble down siya sa harapan. Grabe ang Diyos. No, ibang klase. No? Parang biglang nawala sa kanya yung isyo. No, pinatay mo sinabot, ha? Pinatay mo. Pero nung nakita niya ang humbleness, yung humility, yung repentance, no, umiba bigla ang Diyos, sabi niya, because he humbled himself before me, I will not bring the evil in his days. No, sabi niya, dahil siya nagpakumbaba sa harapan ko, yung mga masasamang bagay, hindi ko dadalhin sa kanyang mga araw habang siya ay nabubuhay. No, grabe ang Diyos. No, because of humility, because of repentance. No? Ito mga kapatid, klaro, hindi issue sa Diyos kung gaano tayo kasama sa harapan niya. Ang issue niya kung kailan ka mag-humble down, mag-repent sa harapan niya, and then God will restore everything. No. No, sabi niya, because he humbled himself before me, I will not bring the evil in his days, but in his son's days will I bring the evil upon his house. No? Akala niya, lusot na siya. Sabi niya, hindi ko kasi ikaw nagsisi ka. So ito dadalhin ko sa mga mahal mo sa buhay, mga anak mo. Imagine, walang kamuang-muang yung mga henerasyon na paparating na sa kanya manggagaling, pero sila magmamana na ng konsekwensya, ng judgment ng Diyos dahil sa ginawa natin. No? Akala natin, tayo lang ang magsasuffer ng consequence. Wala tayong kamuang-muang, mahal natin sa buhay, kamag-anak, they will suffer the consequence. No? Kahit pala magsisi pa tayo, mag-humble tayo sa harapan ng Diyos, no, wala pa ring lusot sa harapan ng Diyos, and He will execute kung darating na ang judgment, mga kapatid. We say, praise the Lord. No. So daanan na lang natin ito. Sa 2 Kings, chapter 9, verse 30. No. Ang prinsipyo, mga kapatid, na kahit sa kamatayan,
ay hindi binigay ni Nabot ang kanyang namana na inheritance. Tama ba yan? Ang kanyang namana na lupa. 2 Kings chapter 9. Yan. Ito. Saglit lang mga kapatid, konting ano lang tayo. Konting pasensya lang. Chapter 9, verse 30, when Jehu was come to Jezreel, Jezebel heard of it, and she painted herself or her face, and tied her head, and looked out in the window, out at a window. Nung narinig niya na si Jehu ay papunta na, ginawa ni Jezebel, nag-makeup na siya, nag-ayos na siya, baka sakali, na pag nakita siya ni Jehu, ma-impress si Jehu sa kanya at instead na patayin siya, maakit niya. Kaya siya nagpaganda. Tuso, talagang matindi. Ang hindi niya alam na si Jehu ay binigyan ng instruction ng Diyos that you will execute the judgment kung ano ang ginawa nila. Yan, si Jehu ang magdadala nito. And as Jehu entered in at the gate, she said, had Zimri peace, who slew his master? And he lifted up his face to the window and said, who is on my side? Who? And there looked out in the window 2 or 3 eunuchs. Pagpasok ni Jehu, sabi niya, sino ang kakampi ko? Dahil natakot na sila, lumabas yung 3 eunuch, sabi nila, kami, kakampi mo kami. And he said, throw her down. Itapon niyo sa baba. Kasi sa gilid lang ito ng wall. So they threw her down. Tinapon nila sa baba, and some of her blood was sprinkled in the wall and on the horses, and he trod her underfoot. Tumalsik yung kanyang dugo pagbagsak niya. Natilapon pati sa mga kabayo, at siya ay talagang inapak-apakam. And when he was come in, he did eat and drank and said, go. Sabi niya, kain muna tayo rito. Okay, tapos na tayong kumain. Puntahan nyo, tingnan ninyo. Say now, this cursed woman, ito yung sinumpa na babae, bury her, for she is a king's daughter. And they went to bury her, but they found no more of her than the skull. And the feet and the palms of her hands. Why, mga kapatid? Sabi niya, puntahan nyo siya, napakabilis. Sabi niya, puntahan nyo, ilibing nyo kasi anak pa rin ng hari yan, bigyan nyo ng burial. Pagdating nila, ano ang natira? Skull, bungo. At kapirasong paa at kapirasong palms ng kanyang mga kamay. Wherefore they came again and told him, and he said, this is the word of the Lord which is spake by his servant Elijah the Tishbite, saying, in the portion of Jezreel shall dogs eat the flesh of Jezebel, and the carcass of Jezebel shall be as dung. Ang kanyang bangkay ay kagaya ng isang dumi, upon the face of the field in the portions of Jezreel, so that they shall not say, this is Jezebel. Sa galit ng Diyos, ang ginawa niya sa kay Jezebel, talagang lalapain ka ng aso. Saan ka nakakita, mga kapatid, yung mga aso, biglang naging hyenas? Bihira ka makakinta na ang aso kumakain ng tao, ng laman, ng ganito. Gaano kabilis na pagbaba lang nila, wala na yung bangkay, inubos na ng mga aso. Saan ka nakakita niyan? But because, dahil ang Diyos ang gumawa ng lahat, para matupad yung judgment, yung prophecy, ganito ang nangyari kay Jezebel, at yung mga natira, anong nangyari? Yung kanyang bangkay ay parang mga dumi na itinapon na lang doon sa lupa ng Jezreel para walang makapagsabi si Jezebel ba yan? Ganon katindi ang galit ng Diyos. God is a merciful God. Behold, tapos na daw tayo. Behold the goodness and severity of God. But thank you, Lord, for your mercy. Bilisan ko na ito, mga kapatid. May konting scriptures pa tayo. 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 10 verse 7. Chapter 10 verse 7. Ito, mabilis na lang ito. Ikwento ko na lang. So dito naman, mga kapatid, dahil ang sabi ng Diyos diyan,
na lahat ng mayroon ka, posterity mo, ganun, uubusin ko yung lahat, mga kamag-anak mo, mga anak mo, uubusin ko. So ang ginawa ni Jehu rito, yung may anak si Ahab na 70. No? So yung 70 niyang anak, pinuntahan niya dito kung saan sila nakatira. At nung kanyang pinuntahan, ang ginawa ni Jehu doon sa mga elders, sabi niya, kayo ba sa akin din o hindi? No, sabi ng mga elders, hindi, sa iyo kami, Jehu. Sabi niya, okay, kung sa akin kayo, no, yung mga anak na ni Ahab na 70, pugutan niyo lahat ng ulo. No. So ang ginawa ng mga elders dito dahil sa takot nila kay Jehu, ang ginawa ng mga elders, kinuha lahat ng mga anak, kamag-anak, tapos pinagpupugutan ng ulo yung lahat ng mga anak ni Ahab, nilagay sa basket, pinadala kay Jehu. Ganun katindi. And God allowed it to happen dahil sa kanyang galit, mga kapatid. Ganon ang nangyari dyan. So ang kanyang angkan naubos din, nadamay. 1 Kings chapter 22, ikwento ko na lang para mabilis. 1 Kings chapter 22, konting time lang mga kapatid. 22 verse 34. Inisa-isa natin kung paano naman namatay dito si Ahab. 22 verse 32. Ito mga kapatid. Sa 32, and it came to pass when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said, surely it is the king of Israel. And they turned aside to fight against him. And Jehoshaphat cried out, and it came to pass when the captains of the chariots perceived that it was not the king of Israel, si Ahab, ang tinutukoy, that they turned back from pursuing him. Kasi ang gustong patayin ng king ng Syria talaga, si Ahab, hindi si Jehoshaphat, king ng Judah. So sa 34, and a certain man drew a bow at venture, sabi niya, hindi naman pala to si Ahab. So ang ginawa niya, nagpalipad na lang ng, sabi niya, bahala na, baka may maswertehan. Boom! Kung saan bumagsak yung arrow, tumama naman mismo sa kay Ahab. Akalain mo yan, pag siniswerte ka talaga, pag ikaw na talaga, oras mo na. Ang sabi ng Diyos, magpalipad ka. Sabi siguro, hindi, magpalipad ka lang kasi oras na ni Ahab . Magpalipad ka, nung lumipad na swertihan, kung saan mismo bumagsak, doon tumama sa kanyang, wherefore he said unto the driver of his chariot, and smote the king of Israel between the joints of the harness. May mga protection sila, pero kung saan yung spot na pwedeng makalusot yung arrow, doon talaga bumaon. Therefore he said unto the driver of his chariot, turn thine hand and carry me out of this host, for I am wounded. And the battle increased that day, and the king was stayed up in his chariot against the Syrians and died at even, and the blood ran out of the wound into the midst of the chariot. And there went a proclamation. So dyan mga kapatid, namatay si Ahab. Daanan lang natin saglit ito. Ephesians 1:14, dito tayo magtatapos. Ephesians 1:14. Galatians, Ephesians. Tayo mga kapatid, we are so thankful to God dahil majority sa atin, wala naman talagang mamamana. Kung mayroon man tayong magulang, wala rin silang may pamana sa atin. Yung iba mayayaman, mga tao dyan sa labas, mga negosyante. But again, we are so thankful to God. Wala man tayong mana dito sa mundo na galing sa mahal natin sa buhay, pero tayo ay pinamanahan ng Diyos. Into everlasting life, mga kapatid. Para patas. Ephesians 1:14, ito ang sabi niya. May mga scriptures lang tayo dito. In whom, sa verse 13, in whom ye also trusted. Sa Kanya tayo ay naniwala. After that, you heard the word of truth. Pagkatapos na tayo ay nakarinig ng salita ng katotohanan, the gospel of your salvation,
in whom also after that ye believe. No, pagkatapos na tayo ay naniwala, you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Ang katibayan, mga kapatid, ng ating full inheritance when the rapture comes ay yung Holy Ghost na ibinigay niya sa ngayon, na sabi niya, dahil ang Diyos interesado sa atin, no, ganun naman pag interesado ka sa isang lupa, magbigay ka ng 20%, 30%, no, ay ito, interesado ako sa bagay na yan, so ito 30%, pagbalik ko, wala akong dalang pera, pagbalik ko, ifu-full ko na yan, para makuha ko na yung kabuuan, no, patunay, that is why, sabi ni Paul, yan ay patunay, earnest ng ating mamanahin hanggang sa katubusan, no, of the purchased possession unto the praise of His glory. So dahil ang Diyos, mga kapatid, interesado sa atin, dahil tayo ang magmamana ng mga saints, time will come. No, Lord, wala man kaming mana, property, kapirahan dito, pero gumawa ka ng paraan na kami ay magkaroon pa rin ng mana. So anong ginawa ng Diyos, mga kapatid, sa atin? Binigyan niya tayo ng Holy Ghost as our earnest inheritance. Dahil interesado ako kay Brother Roland, no, bibigyan ko siya ng Holy Ghost. Interesado ako kay Sister Melba, bibigyan ko siya ng Holy Ghost. No, patunay, no, nagbigay ako ng amount dahil hindi ito kwentuhan. Interesado ako sa kanya. No, at kailan niya tutubusin, mga kapatid, ng kabuuan? Sabi niya, when the rapture comes, yan na yung kabuuan, mga kapatid. No, upang tayo ay magmamana. So that is the Holy Ghost that He has given us, mga kapatid. The time will come. Lord, thank you so much that this inheritance, no, Ephesians 5:5, mabilisan ko lang, kunting lang tayo, pasensya na mga kapatid. Ephesians 5:5, sa verse 5, for this you know, that no whoremonger, nor unclean person, o maduming tao, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of God or in the kingdom of Christ and of God. No, ito, yung mga ganitong klaseng tao ay wala silang mana sa kaharian ng Diyos. Colossians 3:24. Colossians 3:24. Knowing, sa verse 23, and whatsoever you do, no, kahit anong gagawin mo, do it heartily. Gawin mo na may buong puso. Yung pagpunta natin sa church, mga kapatid, siguraduhin natin that we come to God, we come to church, we worship Him, we praise Him with all our heart. Ng buong puso as to the Lord. Sabi niya, yan ay para sa Diyos and not unto men. Hindi para sa tao, knowing that of the Lord, you shall receive the reward of inheritance. Sapagkat nalalaman ninyo na ang inyong mga inheritance hindi nanggaling sa tao, kundi nanggaling sa Diyos. No, for you serve the Lord Christ. Last verse, 1 Peter chapter 1 verse 4. 1 Peter chapter 1 verse 4. Sa umpisa natin sa verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, no, yung mayaman o malalim na mercy, hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Sabi niya, to an inheritance, no, sa mana na hindi nasisira, incorruptible, undefiled, walang dungis, yung ating mamamana, mga kapatid, and that fadeth not away. Hindi kumukupas na klase ng mana reserved in heaven for you. No, mga kapatid, thank you, Jesus. No, ini-reserve, no, inihanda sa atin doon sa langit. So again, kung ano man ang maranasan natin this year, we have the Holy Ghost. God give us this inheritance sa trabaho, sa pamilya, o kung ano pa man ang maranasan natin this 2024, we must never sell our inheritance, mga kapatid. Because our inheritance with God is not for sale. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.